So, aside sa discriminant, without solving the equation, kaya rin natin kunin yung sum of the roots. So, sum of the roots, ang formula lang nun ay, gawin na natin itong S, negative B over A. Then, yung product of the roots naman, sulat ko na lang product. Okay. Yung product of the roots naman, that will be C over A. So, kailangan mo lang tandaan yung dalawang formula na to. Una, sum is negative B over A, product is C over A. Same process with the discriminant, kailangan yung equation mo naka-standard form. So, alam na natin na naka-standard form na yan. Once na naka-standard form na yan, kunin mo na lang yung value ng A, B, and C. Ngayon, ano ba value ng A, B, and C dyan? Yung value ng A ay 1, yung value ng B ay negative 6, yung value ng C ay 5. In case na hindi mo alam na or hindi mo sure kung saan nakuha yung 1, tandaan mo na meron lang invisible 1 dito. Okay? May constant yan, di lang natin sinusulat. So, yung value ng A dyan ay 1. Value ng B, negative 6, then yung value ng C, positive 5. So, substitute mo lang dyan yung nakuha natin value ng A, B, and C sa formula natin. So, formula ng sum, negative B over A. So, substitute mo lang doon. So, negative. Huwag kakalimutan na sa formula may nakasamang negative. Dito nagkakamali madalas. Okay? So, negative times negative tapos yung value ng B. Dito nataon na yung value ng B natin may negative din. So, negative 6 over the value ng A, 1. Negative times negative, positive. So, 6 over 1 na yan. 6 divided by 1, 6. So, ito yung sum of the roots natin. Kunin naman natin yung product. Ngayon, paano naman kunin yung product? Punta ka doon sa formula natin, C over A. So, value ng C, 5. Value ng A, 1. So, mula dito, 5 divided by 1 na lang yan. So, 5.